Mapagpalang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa buting narrator na si Sir Casper at sa mga masusugid na tagapakinig ng kanyang channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Monique, Tubong Antique, 38 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po ay tungkol sa sekreto ng aking kapatid. Taong eksaktong 2000, yan ang taong kailanman ay hindi ko makakalimutan. Bata pa ako noon nang maranasan ko ang kahindik-hindik at nakakapangilabot na karanasan sa mga panahong iyon. Sa baryo ng Silang kung saan kami naninirahan ng aking nakakatandang kapatid, na itago na lamang natin sa pangalang Berta, marami itong hindi sinasabi sa akin at hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Ate Berta na noong sanggol pa lamang ako nang mamatay ang aming mga magulang dahil sa isang aksidente. Pero ang sabi ng mga matatanda doon sa lugar namin ay umalis raw ang mga ito at iniwan kami ng walang dahilan. Mabuti na lamang ay nariyan ang ate ko na handang magpakatatay at nanay sa akin. Naglalabada ito sa aming mga kapitbahay upang may pantusto sa aking pag-aaral. Monique, maiwan ka muna rito sa bahay ha. Maglalabada lang ako kila Aling Grace dahil kailangan nating makaipon. Kulang pa ang natabi ko. Alam mo naman sa makalawa aalis na tayo rito, kaya kailangan makapagtabi tayo. Sambit ni Ate Berta. Opo ate, hindi po ako alis ng bahay, pangako po. Ate, mamaya po ha, pasalubong ko yung suman. Ngiting sambit ko rito. O sige, basta ipangako mong hindi ka lalabas dito ha. Yung bilin ko sa iyo na huwag mong kakalimutan. O siya, sige na. Aalis na ako nang sa ganun ay maaga ako makauwi. Ngiting tura ng aking Ate Berta. Nang umalis na ang aking kapatid, ay sinunod ko naman ang bilin nito. Sa katunayan niyan ay uuwi na raw kami sa probinsya ng aming mga magulang, sa lugar ng Rojas Capiz, dahil doon raw naninirahan ang kapatid ng aming ina at doon din daw kami magsisimula ng bagong buhay. Pagsapit ng dapit hapon, pag-uwi nito, ay agad nitong tinawag ang aking pangalan. Monique, nasan ka? Halika, may pasalubong ako. Tawag ng ate ko. Nandito po ako ate, sandali lang po, nariyan na ako. Galak na sambit ko. Patakbo akong lumabas ng aming silid. Pagkalabas ko ay may dala-dala nang pasalubong ang Ate Berta ko. Wow, paborito ko to ate, salamat. Hindi mo talaga nakakalimutan ang paborito ko. Masayang ani ko. Siyempre naman, kakalimutan ko bang paborito ng kapatid ko? O baka magkalimutan na tayo? Sinunod mo ba ang mga bilin ko? Oo naman po ate, mabait kaya ako. Tsaka nag-aaral ako ng mabuti para pag nakagraduate na ako, makakatulong na ako sa'yo. Ngiting sambit ko. Aba, ang bait naman ng kapatid ko. Sige na, kainin mo na yan at pagkatapos, ituloy mo na ang ginagawa mo. Magluluto lang ako. Sambit nito. Kinain ko na nga ang pasalubong nito na paborito kong kakanin, ang budbod. At pagkatapos ay itinuloy ko na ang aking ginagawang proyekto. At dumating na nga ang araw ng alis namin. Malungkot dahil iiwanan namin ang bahay na matagal nang natirhan. Kahit sira-sira iyon, Sir Casper, sa totoo lang ay malungkot pa rin. Dahil doon ako ipinanganak, kaya malungkot ako dahil iba ang titira na sa bahay na iyon. Dahil ba alis na tayo dito, kaya kaganyan itsura mo? Opo ate. Mamimiss ko po kasi itong bahay na to. Marami kasi tayong masasayang alaala na iiwan dito. Malungkot kong turan. Ayos lang yan, Monique. Ang importante, magiging maayos ang buhay natin doon. At saka ipapakilala kita sa Tiyang Loling. Sambit nito. Ngumiti ako at yumakap sa ate ko. Masaya ako dahil kahit papano ay hindi na ito ganong nahihirapan pa. Kung sakali mang may magandang buhay ang maghihintay sa amin pagkarating namin doon.
Ano, tara na. Pag-aaya nito sa akin. Nang sandaling umalis na kami, ay ang paglimot din namin sa lugar kung saan namin binuo ang masaya naming pagsasama ng aming mga magulang ng aking ate. Halos umabot kami ng isang araw bago kami nakarating sa lugar ng aming mga magulang. Pagkababa namin sa terminal, ay tumungo kami sa mga nakaparadang habal-habal. Sumakay kami roon at habang kami ay bumibiyahe, ay nagmamasid ako sa paligid kahit hilong-hilo na ako nun. Bukod kasi sa mapupuno at nagtataas ang damo, ay lubak-lubak pa ang daan na pinapasukan namin. At malayo-layo rin bago kami nakarating sa Barrio Silang. At mayroong mga nakatagong kubo roon na animoy abandonado dahil wala kang makikitang tao roon at nakasarado ang pinto at maging ang bintana. Nang marating namin ang Barrio Silang, ay may mga sumalubong sa amin na medyo may katandaang mga babae. Ang aming sinakayan ay nagmamadali namang umalis pagbayad namin, na para bang aligaga ito at may takot sa matandang nasa harapan namin. Maging ako, Sir Casper, ay natakot din sa paraan ng pagtitig at pagngiti nito. Mano ho, Chang, ito palang bunso kong kapatid na si Monique. Wika ni ate. Mabuti at nakarating kayo ng maayos. Lubak-lubak ang daan gawa ng bagyong dumaan nung nakaraan lang. Sambit nito. Oo nga po, Chang eh. Akala namin masisiraan pa ang sinasakyan naming motor. Ngiting tura ni ate. Sige na, pumasok muna kayo sa loob. Tapos mamaya, pwede ba tayong mag-usap? Sambit ni Chang Luling. Tumango ang ate ko. Tumuloy na nga kami sa loob. Madami akong napansing kakaiba sa loob ng bahay ng aming tiyahin. Wala itong kuryente. Gamit lamang nilang pang-ilaw ay lampara. Si ate naman ay lumabas sa silid naming dalawa dahil kakausapin daw siya ng tiyahin namin na ang ngalan daw nito ay Luling. Pagbalik nito ay halata ko dito ang pagiging tahimik hanggang sa pagsapit ng gabi. Habang ako ay mahimbing na natutulog ay nagising ako dahil sa matinding ginaw na aking nararamdaman. Kaya naman tumayo ako. Napansin kong wala naman ang ate ko sa aking tabi. Nagpalingalinga ako sa paligid, ngunit wala ito. Ang nakakapagtaka ay bukas ang bintana, kaya naman tumayo ako upang isarado. Pagkasilip ko ay nagtataka ako dahil may mga naaaninagan ako mga tao sa di kalayuan, malapit lang sa kabahayan. Nagkukumpulan ito at parang mga animoy nagdadasal. Nakapalibot din sa kanila ang mga kandilang nasisindihan na nakabalot pa sa kalahati na bote. Kinilabutan ako dahil ang sabi-sabi ng iilan, may mga aswang daw na naninirahan sa mga probinsyang katulad nito. Kaya naman dali-dali kong isinarado ang bintana. Hindi kaagad ako nakatulog pabalik dahil gusto kong pakinggan ang mga kaganapan na nangyayari sa labas. Kitang-kita ko ang nagaganap sa kanilang pagtitipon-tipon. Nang matapos silang magdasal, ay kita kong nagubad sila ng kanilang mga kasuotan at pagkatapos ay mayroon silang ipinahid na parabang langis. Pagkatapos nun, bigla na lamang silang nangisay at unti-unting nagbabago ng anyo. Napatakip na lamang ako sa aking bibig nang maaninag ang isa sa mga naroon. Walang iba kundi ang mahal kong ate. Maya-maya pa ay nagulat ako. Anong ginagawa mo dyan? Wika ni Tiyang Loling. Wala ho. Takot na sagot ko. Gabing-gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Madis oras na ng gabi Hating gabi na. Sambit niya sa akin. Wala pa ho kasi si Ate Berta. Hindi ho ako makatulog kapag hindi ko siya katabi. Turan ko. Huwag mo na siyang hintayin. Baka bukas pa siya umuwi. Inutusan ko siyang pumunta sa kabilang baryo. Masungit na sambit nito. Sige po, matutulog na po ako. Sagot ko na lamang. Kung ano man ang nasaksihan at nakita mo,
tumahimik ka na lang at huwag kang magtatanong kahit kanino. Hindi mo kilala ang mga naninirahan dito. Maliwanag. Makahulog ang tura nito. Opo, Chang. Sagot ko. Tumango lang siya. Pagkatapos ay lumabas na ito ng silid namin ni ate. Pinilit kong ipikit ang aking mga mata, ngunit hindi ko magawa. Ang ginaw na nararamdaman ko ay biglang uminit. Dahil siguro sa nakikita ko ang kaganapan na kanina ko lang nakita. Hindi ko akalaing may mga tao pala na nag-aanyong hayop. At ang mas ikinababahala ko, ay nakita ko rin ang aking kapatid, nakaisa sa kanila. Kinabukasan pagkagising ko, ay masayang mukha ni ate Berta ang agad na bumungad sa akin. Kaya naman bigla akong napabalikwas ng bangon, na kanya namang ipinagtataka. Oh, anong nangyayari sa iyo? Para ka namang nakikita ng multo. Kunot noong tanong nito sa akin na may halong ngiti. Pasyensya na ate, nagulat lang talaga ako sa iyo. Pagsisinungaling ko. Ganoon ba? Pasyensya ka na. Pinagmamasdan lamang kita eh. Bakit mo naman ako pinagmamasdan ate? Ha? Anong klaseng tanong yan? Siyempre masaya lang ako dahil may kapatid ako na tulad mo. Pasyensya na ate, hindi lang talaga maganda ang gising ko. Ganon ba? Halika na. May pasalubong ako sa iyo. Siguradong magugustuhan mo. Alam kong matagal mo nang pinapangarap ang magkaroon ka nun. Masayang sambit niya. Napapaisip naman ako kung ano iyon. Isa lang naman ang pinapangarap ko, ay buo kaming pamilya. Ngunit alam kong hindi na iyon mangyayari pa. Dahil matagal nang patay ang aming mga magulang. Hinila niya ako palabas, Sir Casper. Tinakpan niya ng 2 kamay ang aking mga mata. Dahan-dahan, baka madapa ka. Excited na saan ito. Ano ba kasi yun ate? Mamaya nga madapa pa ako. Pwede mo namang hindi takpan ang mga mata ko ah. Okay lang yan. Ang importante alam kong magiging masaya ka. O heto na. Nandito na tayo. Bibilang ako ng 3 ha. 1, 2, 3. Surprise! Masayang wika ni Ate Berta. Hindi kaagad ako nakasagot nang makita ang sorpresa nito sa akin. Halos balutin ako ng pagkasindak. Panlalamig. Dahil ang regalong sinasabi ni ate ay ang aming mga magulang na alam kong matagal nang patay. Oh, hindi ka ba masaya sa regalo ni ate sa'yo? Kunot na ang tanong nito. Totoo ba talaga to ate? Imposible. Nauutal na sambit ko. Alam kong gulat na gulat ka, pero buhay sila. Yakapin mo na. Alam kong miss mo na sila nanay. Ayaw ko ate, patay na sila. Alam ko, kitang-kita ng 2 mga mata ko. Saad ko. Hindi ka ba naniniwala sa himala? Muli silang binuhay ng Diyos para bumalik sa atin. Tura ni Ate Berta. Hindi yan sila ate. Alam ko hindi yan sila. Naluluhang turan ko. Niyakap naman ako ni Ate Berta at pilit na pinapakalma. Nabuhay sila inay para sa atin, kaya huwag ka nang umiyak. Dahil simula sa araw na ito at sa habang panahon, ay hindi na tayo magkakahiwalay pa. Saad ni Ate Berta. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako dahil sa takot. Alam kong may ibig sabihin ang mga tinura ni Ate Berta sa akin. Aaminin kong miss na miss ko na ang aming mga magulang. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay hindi ko sila magawang yakapin sapagkat batid kong may kakaibang nangyayari. Simula ng araw na iyon, ay hindi na ako makatulog ng gabing iyon hanggang sa lumipas ang 1 linggo na naroroon ang aming mga magulang. May maraming kababalaghan ang mga nagaganap, lalo na kapag sumasapit ang gabi. Monique, maaari ba kitang makausap? Wika ni ate. Ano yun ate? Kasi nitong mga nakaraang araw napansin ko ang mga ikinikilos mo. Bakit parang ayaw mong makihalubilo kina inay at itay? Alam mo bang miss na miss ka na nila? Nito. Ate, alam mo ba, nang mamatay sila,
Akala ko mapapabayaan na ako. Pero mali ako. Dahil mayroon akong ikaw na nagmamahal at nag-aalaga sa akin. Aaminin ko, miss na miss ko na sila at gustong gusto ko silang yakapin. Ngunit ramdam kong may mali ate. Ang patay ay hindi na maaaring mabuhay pa. Sambit ko. Alam kong naguguluhan ka. Bata ka pa, kaya hindi mo nauunawaan ang lahat. Hindi na ako bata ate, nauunawaan ko na ang lahat. At alam kong may tinatago ka sa akin. Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin ate? Kaya ko namang tanggapin kung ano ka. Tila nagulat ito sa aking mga isinambit. Batid kong alam niya kung ano ang ibig kong sabihin. Napaluha ito at niyakap ako ng mahigpit. Patawad mahal kong kapatid, tama ka. May sekreto akong itinatago sa iyo. Alam kong hindi habang buhay matatago ko to. Sana kapag nalaman mo ang totoo, huwag kang matakot sa akin. Huwag sanang magbago ang pagtingin mo sa akin. Humahagulgol na sambit nito. Kung ano man yan ate, pipilitin ko. Lakas loob na sambit ko. Isa akong aswang Monek. Lahat ng naririto ay mga kauri ko at kauri mo. Maging si inay at itay. Yun ang sekreto na hindi mo dapat malaman dahil ayaw ko matulad ka sa amin. Tama nga ang hinala ko, pero bakit pa tayo pumunta dito kung ayaw mo akong matulad sa inyo? Dahil ang akala ko ay ayos na ang lahat, ngunit mali ako. Kapag hindi ka naging kauri naming lahat, mapipilitan ka nilang kainin ka. Kaya habang may oras pa, itatakas na kita ng palihim dito. Itatakas mo ako? Bakit ate? Hindi ka ba sasama? Hindi pwede. Marami ang mapapahamak. Dahil hindi ko maipapangakong hindi ako magpapatukso sa laman ng tao. Bukas, aalis ka na dito ha. Nakikiusap ako sa iyo na kung maaari ay magpanggap kang walang nalalaman. Kailangan kong lumayo tuwing gabi dahil mapapahamak ka. Wala akong kontrol kapag magiging aswang ako dahil baguhan pa lang ako. Niyakap ko ito ng mahigpit. Kinagabihan ay hindi ako makatulog dahil natatakot ako na baka pumasok sila sa loob ng aming silid ni ate. Nagtalokbong lamang ako ng kumot at pinakiramdaman lang sila. Habang lumalalim ang gabi, ay muli na namang umaalulong ang mga aso sa hindi kalayuan. Kaya naman mas lalo akong kinalabutan. Batid na niya ang lahat. Narinig ko silang magkausap ni Berta. Itatakas siya bukas. Uwi ka ni Tiang Luling. Ano? Hindi maaari. Anong kaibangan ba ang nasa utak ng aking anak? Aswang din si Monek. Kahit na tumakas pa siya, kapag dumating na ang kanyang 18 taon, ay lalabas na ang kanyang pagiging aswang. Sambit ng aking ina. Nag-uusap sila na akala nila ay tulog na ako. Kasalanan mo ito, Pising. Kung hindi ka sana namilit na tumira tayo sa syudad, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Galit na tura ng aking ama. Habang wala siya, kailangan nyo nang dalhin sa gubat si Monek. Sambit naman ni Tiang Luling. Dahil sa narinig ko, ay bumalikos ako ng bangon. Nagulat naman sila nang malamang gising ako. Bago pa man nila ako madala doon ay kumaripas na ako ng takbo palabas ng aming silid ni ate. Wala na akong pag-alam kung may makasalubong man ako na mababangis na hayop o mga aswang. Basta't ang nasa isipan ko lamang noon ay makatakas. Hindi ko na alam kung saan ako napadpad. Hinihingal na ako at labis na ang pagod ko sa mga oras na yon. Hanggang sa madapa ako. Nahihirapan na akong bumangon dahil sa matinding sakit ng pagkakatapilo ko. Habang pilit kong itinatayo ang sarili ko nang makarinig ako ng kalusko sa paligid. At nagulat ako nang bigla na lamang akong atakihin ng kung anong nilalang. Nakipagbuno ako hanggang sa makilala ko kung sino ang nagtatangka sa aking buhay. Ate,
Ate Berta, alam kong ikaw yan. Hindi mo ba ako nakilala? Lumuluhang sambit ko. Bigla naman itong tumigil at tinitigan lang ako. Hanggang sa unting-unting bumalik ang kanyang anyo sa normal. Monique, anong ginagawa mo dito? Nasaktan ba kita? Ako ba ang dahilan kung bakit ka nandito? Nag-aalalang tanong nito. Hindi ate. Hindi ikaw ang may kasalanan. Alam nila inay ang tungkol sa pagtakas mo sa akin. Balak nila akong dalhin sa gubat upang gawing aswang. Lumuluhang sambit ko. Hindi mangyayari yun. Huwag kang magalala. Ngayong gabi itatakas kita. Ngunit napilayan ako ate. Hindi ako magkakatakbo. Ako nang bahala sa iyo. Binuhat ako ni Ate Berta at itinakbo ako nito ng napakabilis na hindi mo makikitaan ng kapaguran. Batid kong iyon na ang huling naming pagkikita. Kaya habang inilalayo nito ako, ay niyakap ko na siya ng mahigpit. Nang marating namin ang kabahayan, ay nag-aanyong normal ito. Hanggang dito na lang ako. Mahal na mahal kita aking kapatid. Sana ay wag mo akong kalimutan. Dahil ito na ang huli nating pagkikita. Ayusin mo ang buhay mo, Monique. Habang hindi ka pa tumutungtong sa 18 edad, kailangan mong humingi ng tulong sa mga albularyo upang mawala ang pagiging aswang mo. Paalala pa nito sa akin. Hindi ka ba sasama ate? Ikaw, hindi ba't kaya ka pang gamutin? Please ate, wag mo akong iwan. Hindi ako mawawala sa iyo. Nandito ako palagi sa tabi mo kahit na hindi tayo magkasama. Mahal na mahal kita, Monique. Lumuluhang tura ni Berta o ate ko. Kaya naman iyakap ko ito ng mahigpit. Umalis na ito at alam kong iyon na ang kahuli-hulihang pagkikita namin. Madaling araw na akong nakasakay ng bus, pabalik ng syudad. Pagkalipas ng 5 taon, ay wala na akong balita kay ate. Doon din ako tumungtong. Sa edad na 18. Mabuti na lamang ay may nakilala akong lalaki na siyang gumagabay sa akin at nagbibigay ng lakas loob. Kapitbahay lang namin siya sa tinitirahan ko na nag-ampon sa akin doon. Dito na rin ako nagsimulang magpapagamot sa albularyo at sa tulong ng nobyo ko noon na naging asawa ko na ngayon, ay sinamahan niya ako sa hirap at ginhawa. Marami na rin ang nangyari sa akin. Sinikap kong buhayin ang sarili ko hanggang sa magkaroon ako ng maliit na negosyo. Tinanggal ko na ang katotohanan na hindi na talaga kami muling pagtatagpuin ng tadhana ni ate. Hanggang sa nakawala na rin ako ng sumpa ng pagiging aswang dahil sa tulong ng isang albularyo. Sa ngayon nga ay may 2 na akong anak at patuloy pa rin ang buhay ko. Muli, maraming salamat Sir Casper at sa masusugid mong tagapakinig na walang sawang nakikinig ng mga kwento mo. More power pa sana. Thank you and God bless sa'yo. At bawal kong sabihin kung saan ako nakatira. Baka hanapin ako ng mga kalahi ko.